Tropais! Welcome to Akad TV. Handa na ba kayong i-level up ang financial knowledge nyo? Today, we are going to dive into one of the most powerful concepts sa engineer economics at ito ang compound interest. Kaya sit back, relax, and let's figure out how this topic will help secure your future as a civil engineer. First, ano nga ba ang compound interest? In compound interest, the interest is computed every end of each interest period or compounding period, and the interest earned for that period is added to the principal. By simple and short definition, ang compound interest ay interest on top of interest. Ang ibig sabihin lamang nito, ang interest na kinikita mo sa isang period ay dinadagdag sa principal at ang sum ng dalawa ang magiging bagong base or principal mo sa pag-compute ng interest sa susunod na period. Kaya kung mapapansin, sa compound interest ay mas mabilis or mas malaki ang paglago ng pera dahil may kinikitang interest ang sarili nitong interest. Para mas mapalawak pa ang ating kaalaman patungkol sa compound interest, let's have a quick demonstration. To demonstrate, consider an investment of 1,000 pesos to earn 10% per year for 3 years. The following shows how the money grows. So, bago kayo discuss kung bakit naging ganito ang paglago ng pera sa compound interest, alamin muna natin kung ano magiging future worth ng 1,000 pesos sa simple interest. Kung matatandaan, meron tayong formula na F is equal to P plus PRT, wherein yung PRT yung simple interest natin, and equal din yung formula for F sa P times the quantity 1 plus RT. Bale, pinactor out lang natin yung P dahil common siya sa both terms. Dahil may mga given naman na tayo, isubstitute lamang natin ito sa formula. So, F is equal to 1,000, ayun yung P natin, times the quantity 1 plus 0.1, bali kinonvert natin yung 10% sa decimal, times 3 yung years, so equal siya sa 1,300. So, may kita nga natin dito na mas malaki yung naging future worth ng 1,000 pesos sa compound interest kesa sa simple interest. Dahil sa simple interest ay bumabase lamang tayo sa initial amount. So, alamin naman natin kung paano naging ganito yung future worth ng 1,000 pesos every year. So, sa compound interest, gagamitin lamang natin yung formula for simple interest sa compute ng future worth every year. So, for first year, meron tayong future worth na 1,100. So, sinubstitute lang natin yung value ng principal na 1,000 times sa quantity 1 plus 0.1 times 1 dahil isang taon lang yung kinukuha natin. So, dito, yung F1, yung future worth na nakuha natin for first year, ang magiging principal natin sa pagkuha ng future worth for second year. So, yung P natin dito naging 1,100 na times sa quantity 1 plus 0.1 times 1. So, ang F2 naman natin is 1,210. So, ina-compute natin F2 ang magiging principal naman natin sa pag-compute ng future worth sa third year. So, 1,210 times the quantity 1 plus 0.1 times 1, ang F3 natin ay equal sa 1,331. So, sa simple interest, may formula tayo na F is equal to P times 1 plus RT. Sa compound interest naman, ay may formula tayo na F is equal to P times 1 plus I raised to N. So, na-derive lang tong formula na to sa simple interest. So, ano nga ba yung mga variable na nakalagay sa formula na to? So, formula, compound interest. So, ayun, katulad na sabi ko kanina, ang formula for future worth sa compound interest ay F is equal to P times quantity 1 plus I raised to N. So, yung F natin, siya yung accumulated amount or future worth, while yung P naman, yung initial amount, yung principal or present worth natin, and yung nabago sa formula kanina is yung I, and mako-compute natin siya gamit tong R over M. So, yung R natin, siya yung nominal rate of interest. While yung M naman, siya yung number of compounding periods per year. So, sa mga sample problem natin mamaya, makakita kayo ng word na annually, quarterly, semi-annually. So, ayun yung M. So, pag sinabi natin quarterly, bali yung M is equal to 4. Tapos, kapag annually naman is 1. Kapag semi-annually is 2. Kapag monthly is 12. And kapag bi-monthly naman is 6. So,
Yung N naman natin, siya naman yung total number of compounding periods. So, mako-compute siya using M times T. So, yung M natin ulit, yung number of compounding periods per year. Tapos yung T naman is yung number of years of investment. So, dahil may formula naman na tayo for F, para makuha natin yung present worth is, i-divide lang natin both sides by 1 plus I raised to N. So, ang formula natin for present worth is P equals F all over 1 plus I raised to N. Or pwede rin namang sulat natin siya as F times the quantity 1 plus I raised to negative N. So, negative lang natin yung exponent sa baba para mataas siya. So, dahil may short backer naman na tayo about compound interest and alam na rin natin yung necessary formula sa pag-solve nito, mag-proceed na tayo sa pag-solve ng sample problems. So, sample problem number 1. A man lends 6,000 pesos at 6% simple interest for 4 years. At the end of this time, he invests the entire amount at 5% compounded annually for 12 years. How much will you have at the end of the 16-year period? So, sa unang problem na to, dalawang concept yung maaari natin apply. So, first is, sabi dito, simple interest. So, kukunin muna natin yung future worth for 4 years. Tapos, yung nakuha natin future worth ay yung magiging principal natin sa pagkuha naman ng future worth gamit yung compound interest. So, ayun yung 16-year period dahil for simple interest is 4, tapos sa compound naman is 12. So, 4 plus 12 is equal to 16. So, kung ano yung makuha natin future worth sa compound interest, ayun na yung magiging future worth for 16-year period. So, para mas alam natin kung ano yung dapat gawin sa problem na to, isulat muna natin yung mga given. So, given. So, first, meron tayong principal na 6,000 pesos. So, label muna natin siya as P1 since siya yung unang principal. Then next, we have 6% simple interest. So, gawin natin siyang RI since ay nung rate for simple interest. Tapos, i-convert na natin siya sa decimal. So, 6% is equal to 0.06. Then we have T sub I is equal to 4 years. Ayan. Tapos, meron naman tayong, yung 5% naman, siya naman yung RC natin. Since gagamitin natin siya for compound interest. So, RC is equal to 5%, convert na rin natin sa decimal, equals na sa 0.05. Then sabi dyan, compounded annually. So, pag annually, yung M natin ay equal sa 1. Tapos, for 12 years naman, so, um, bali PC is equal to 12. Then, ayun, so, gawin na natin siyang in terms of I. Naka-I na yung ano natin. Tapos yung sa years naman is gawin na natin siyang N. Since i-divide lang naman natin siya sa ones, yung I is equal to R over M, di ba? So, magiging 0.05 lang siya. Tapos yung N naman natin is equal to MP. So, ita-times na natin yung 12 sa 1. So, yung N natin is 12 lang. So, dahil nasulat naman na natin yung mga given, mag-proceed na tayo sa required. So, for required, ang pinapahanap sa atin dito is yung future amount. So, para sa required, ang susulat natin is F. Yan. So, mag-proceed na tayo ngayon sa solution. Solution. So, ayan. Dahil simple interest muna yung i-apply natin, ang formula natin for simple interest sa future worth is F
is equal to P times the quantity 1 plus RT, wherein yung gagamitin nating P dito is yung P1, 6,000. So, 6,000 sa quantity 1 plus R, 0.06 times T for use. Yan. So, yung F natin, so ipakita natin siya sa calculator. Ayan, type natin siya. So, 6,000 times the quantity 1 plus 0.06 times 4. So, ang F natin ay 7,440. So, yung nakuha nating F para sa simple interest, ang siyang magiging principal naman natin sa pagkuha ng future worth gamit ang compound interest. So, label at natin siya as P2. So, sa compound interest naman, meron tayong formula na F is equal to P times the quantity 1 plus I raised to N. So, ginawa naman na nating I tsaka yung N yung formula. So, substitute na natin sila. So, P is 7,440 times 1 plus I, 0.05 raised to N na 12. So, compute natin siya sa calculator. So, 7,440 times the quantity 1 plus 0.05 raised to 12. So, ang nakuha nating F is 13,361.70. So, sulat na natin siya. F is equal to 13,361.7. So, ayan na yung final answer. So, box natin. Ayan. So, mag-proceed na muna tayo ngayon sa sample problem number 2. So, sabi sa sample problem number 2, at a certain interest rate compounded quarterly, 10,000 pesos will amount to 40,500 in 25 years. What is the amount at the end of 15 years? So, para sa problem na to, meron tayong principal na 10,000, tapos mag-a-amount daw siya sa 40,500. So, ibig sabihin yung 40,500 natin yung future worth. Pero for 25 years yun. Ang pinapahanap sa atin is ano daw yung amount at the end of 15 years. So, bago natin malaman kung ano yung amount at the end of 15 years, syempre, kailangan muna natin alamin kung ano ba yung nominal rate of interest, kung bakit naging 40,500 yung 10,000 pesos in 25 years. So, sulat muna natin yung given. Kapag sinulat kasi natin yung given, malalaman natin kung ano yung kulang. Tapos, malalaman natin kung ano yung dapat natin kunin. So, sa given, first, sabi dito, at a certain interest rate compounded quarterly. So, quarterly, so M is equal to 4. Then, yung 10,000 daw, mag-a-amount sa 40,500. So, yung P natin, yung 10,000. While yung 40,500 naman yung F natin.
So, in 25 years, so T is equal to 25 years. Yan. So, nasulat na natin yung mga given. So, for required naman, ang pinapahanap sa atin ay amount at the end of 15 years. So, required, um, label natin siya as F sub 15. So, for solution, so dahil compound interest lang naman to, ang formula na gagamitin natin ay F is equal to P times the quantity 1 plus I raised to N. Since ang mga given natin is N tapos P, so gawin na lang natin siyang P times the quantity 1 plus R over M raised to, yung N di ba is MP, so raised to NP. So, substitute lang natin yung mga value na meron tayo. So, sa F, meron tayong 40,500 equals to sa P, 10,000 times the quantity 1 plus yung R ay nominal po natin, R over 4 raised to 4 times P. So, 4 times 25. Ayan. So, ito, pwede naman na natin siyang i-shift solve. Pero, sa video na to is ituturo ko sa inyo kung paano siya manually resolve. So, ayan. Divide muna natin siya both sides by 10,000 para makancel yung constant sa kanan. So, kapag dinivide natin siya sa 10,000, cancel yung 10,000 sa kanan. Tapos, kapag nilowest term natin to, magiging um, 81 over 20 siya. So, hindi ko na ipapakita. Baka matagalan pa kasi tayo. So, 80 over 20 is equal to 1 plus R over 4. So, times na natin to, 100. So, since nasa kanan yung variable natin and naka-raise siya sa 100, para matanggal natin yung 100, isira-raise din natin siya sa 1 over 100. Para yung exponent is magiging 1 na lang. So, dahil ginawa natin sa kanan, gagawin din natin sa kaliwa. Yan. So, cancel yung 100 dito. So, ayan. Dahil may naka-add pa sa kanyang 1, ililipat natin yung 1 sa kaliwa. So, 81 over 20 raised to 1 over 100. Yan. Minus 1. So, equals R over 4 na lang. Since nakalibay siya sa 4, i-multiply natin both sides by 4 para maging R na lang yung nasa kanan. So, cancel. So, computer natin yung R. R is equal to, so, pakita ko sa calculator. So, 4 times the quantity 81 over 20 raised to 1 over 100 minus 1. Okay, minus 1. So, ang nakuha nating R ay 0.05634178773. So, i-store na lang yan. Or isulat natin siya. So, R natin ay 0.05634
178,773. Ayan. Since meron na tayong R, pwede na natin makuha yung future worth at the end of 15 years. So, formula lang ulit ng compound interest. F sub 15 is equal to P times the quantity 1 plus R over M raised to MP. So, yung P natin is 10,000 pa rin. Tapos, times the quantity 1 plus R, yung R natin is yung in-store, 0.05634, na natin, that is 3 over, yung M naman natin is 4. Raised to 4 times 15, since 15 years ang pinapanap sa akin. So, F15 is equal to, lagyan natin sa calculator, equal to 10,000 times the quantity 1 plus 0.05634,178,773 divided by 4 raised to 4 times 15. So, ang F15 natin is 23,145.84. And ayan na yung final answer. Sulat natin. So, 23,145.84. So, i-box na natin siya. So, we can now proceed to sample problem number 3. Yan. So, a man has a will of 650,000 pesos from his father. If his father deposited an amount of 450,000 pesos in a trust fund earning 8% compounded annually, after how many years will the man receive his will? So, ang magiging principal natin or initial amount is yung dineposit na 450,000. Tapos, yung F naman natin is yung 650,000. And sabi dyan, compounded annually, so yung M natin dyan is 1 lang. Tapos yung R natin or yung I natin, since R divide 1 is ano lang din, yung mismong R. So, 8% siya, equal din siya sa 0.08. So, ang pinapanap sa atin dito is yung years kung kailan marireceive nung man yung will. So, sulatan natin yung mga given para mas maging malinaw. So, for given, ayan. So, F, meron tayong F na 650,000 pesos. Tapos, yung 450,000 pesos yung dineposit and siya yung initial amount. Then, R is equal to 8%, equal to 0.08. So, M, dahil annually, N equals 1. So, dahil annually lang siya, yung I natin is equal din siya sa R, 0.08. Tapos, ayan, yung N is empty. So, 1 times T, hindi natin alam kung ano yung T. So, required is yung years. Yung T natin. Yan.
So, proceed na tayo sa solution. And since compound interest lang naman, formula na gagamitin natin ay F is equal to T times the quantity 1 plus, gawin na natin R over M raised to NT. So, yung P, wait lang. So, meron pa tayong given na F, 650,000 pesos. Tapos yung P naman, meron din 450,000 pesos times the quantity 1. Ayun, R over M or yung I natin, 0.08. Gulutan natin siya. Tapos NT, so 1 times T or simply T. So, ayan, katulad ng ginawa natin kanina, i-divide natin siya both sides by 450,000 para wala ng constant sa kanan. So, pwede na rin naman itong i-sheet solve, pero mas gusto kong ituro yung manual. So, cancel yung 450,000. Then, kapag nilowest term natin, ayan, 13 over 9 siya. Tapos, i-add na natin to 1 plus 0.08. So, 1.08 raised to t. So, dahil naka-raise sa exponent, para mababa natin siya, i-apply natin yung logarithm. So, meron tayong property na log a raised to b ay equal siya sa b log a. So, ang gagawin natin, i-rotate natin yung log both sides para maging balance lang din siya. So, log 13 over 9 is equal to log 1.08 raised to t. So, ibababa natin siya. Log 13 over 9 is equal to t log 1.08. So, ayan, nasa baba na yung um, variable. So, di-divide lang natin siya both sides by log 1.08. Para matira na lang sa kanan ay yung t. So, cancel, cancel. Ang t natin ay equal sa, so, pakita sa calculator. Ayan, so, log 13 over 9 is log 1.08. Ang answer ay 4.78 years. So, sulat na natin siya. T ay 4.78 years. At i-box na natin. Ayan, ganyan lang naman siya kapag naka-raise sa exponent. Yung kanina, ginawa natin, ni-raise natin siya sa reciprocal ng exponent kasi number lang naman yun. Pero kapag naka-raise siya sa variable, i-apply natin yung log. Katulad na to. So, ayun, pwede na tayo mag-proceed sa sample problem number 4. Ayan, sabi dyan, 500,000 pesos was deposited at an interest of 24% compounded semi-annually. After how many years will the sum be 921,170? So, ayan, meron tayong given dyan na P yung 500,000 since ay yung deposit. Tapos, ayan, sabi dyan, 24% compounded semi-annually. So, yung R natin, 24% or 0.24. Tapos, yung M natin, dahil semi-annually, is 2.
Ayun. So, yung F naman natin, siya yung 921,107. So, sulat na natin yung mga nabanggit kong given. So, P is equal to 500,000 pesos. R is equal to 24%. Convert na natin sa decimal, 0.24. Tapos yung M naman natin, dahil semi-annually is 2, and yung F ay 921,107. Then, ang pinapanap sa atin is after how many years daw. So, T. So, solution. Yan. Gagamitin lang din natin yung formula for compound interest. So, F is equal to P times the quantity yung pinahaba na lang. 1 plus R over M raised to MP. Since ang given natin is R tapos M. So, F natin ay 921,170 is equal to P na 500,000 times the quantity 1 plus R 0.24 over 2 raised to MP. So, 2T. Ayan, bale parang katulad ng ginawa natin sa sample problem 3, yung gagawin natin dito. Yun, divide both sides by 500,000. 500,000. So, cancel, cancel. Then, kapag simplify natin, no? 1.5, bale 1.84234 siya, equals so yung 1 plus 0.24 over 2 ay 1.12, simplify na natin, raised to 2t. So, apply lang din kanina, yung log, take natin log ng both sides, log 1.84234 equals siya sa log ni 1.12 raised to 2t. So, ibababa natin yung exponents kanan is equal to 2t log 1.12. So, divide both sides by 2 log 1.12. Since siya yung kasama nung Q, yung hinahanap natin. Right, so, cancel. Yan. So, masolve na natin yung T. T is equal to, so, lagyan natin sa calculator. T is equal to log 1.84234 over 2 log 1.12. So, ang nakuha natin ay 2.70. So, round off na lang natin siya sa 2 decimal. So, T is equal to 2.70 years. And ayan na yung final answer natin. So, ayan. Proceed na tayo sa pag-compute ng last problem for compound interest. So, sample problem number 5. What rate in percent compounded quarterly is equivalent to 6% compounded semi-annually? So, for this problem, i-apply lang din natin yung formula for compound interest, pero yung multiplier lang na 1 plus I raised to n
or 1 plus r over m raised to mt since wala namang binigay na value for f tsaka p. So, sulat na muna natin yung mga given. So, we have 6% and r semi siya. Equal siya sa 0.06 in decimal. Then, dahil semi siya, ang m natin ay 2. And meron din tayong n war and 4 naman yan. So, ang pinapahanap sa atin is yung equivalent nominal rate of interest niya, which is r quar. So, pinapahanap ko ang equivalent ng 6% compounded semi-annually in quarterly. So, solution na tayo. So, 1 plus r semi over m semi times m semi. Since wala rin namang binigay na t, hindi natin siya ilalagay. Maka-cancel lang naman since pareho sila magkakaroon ng t. 1 plus r quar over m quar raised to m quar. Then 1 plus 0.06 over 2 raised to 2 is equal to 1 plus r quar over m raised to 4. So, ayan, this time is isi-shift solve na lang natin siya para mas madali. Pero, pwede rin naman siyang manually. So, i-apply nyo lang din yung mga tinuro ko kanina. Dahil naka-raise to 4, yung sa variable natin na r quar, i-raise natin siya to 1 over 4 both sides. So, pag na-raise na siya, ililipat na natin yung 1. Then, i-multiply natin both sides by 4 para matitira na lang is r quar. Pero this time, try naman natin mag-shift solve na lang. So, ipapakita ko ngayon sa inyo sa calculator. So, clear muna natin. So, 1 plus 0.06 over 2 raised to 2. So, equal. Huwag natin pipilit ng equal na to since equation siya. So, alpha calc equals times 1 plus r quar. So, label natin siya as x. So, alpha x over 4 raised to 4. So, shift solve. Ayan, 1. So, x or r is equal to 0.059556626. Pero ang tatanong sa atin in percent, so magiging 5.96%. And ayan na yung final answer natin for arc 1. And right, box na natin yung final answer. Ayan. So, dito na nagtatapos ang ating discussion for compound interest. Maraming salamat, Katropais. Remember that you are never alone in this journey. Nandito ang PISP PSC Akad TV to guide you because here we leave no one behind. Never lose hope, our future engineers. This is just the start.